Ngayon po, nasa ika-7 edisyon na ang Sinad Maynila. And lately po, medyo nagbabago na ang takbo ng industriya ng pelikula. So sa bawat isa po sa inyo, ang tanong ko lang po is, ano po ang masasabi ninyo, in all honesty, sa takbo ngayon ng industriya ng pelikula? Si Direk Torpel po. Then Direk Joel, Direk GB, and Direk Kevin. Masasabi ko sa industriya natin ay both mahirap saka at the same time maraming opportunities. Mahirap kasi ang daming competition, at the same time ito nga yung mga problema sa viewing people. Siguro mas nag-aangat talaga ng quality yung mga nanonood. Kasi pag nanonood sila, kino-compare lagi sa Hollywood yung mga gawa namin. So, kailangan lang namin, taas siguro yung quality. And also, medyo mahal talaga yung mga tickets. No? At the same time, maganda rin yung playing field ng filmmakers kasi lumaki na yung namin. Kumbaga marami na kaming grounds to work and play with. Meron ng social media, meron TikTok, meron na yung vertical cinema ngayon. So, ang daming pwedeng paglaruan. Yun lang. Thank you, Direk Torpel. Direk Joel, kayo po, ano masasabi niyo sa lagay ngayon ng industriya natin? Ano ang masasabi ko sa lagay ng industriya Ng pelikula po. ng Pilipino? Hindi maganda. Hindi maganda ang katatayuan ng industriya ng pelikulang Pilipino ngayon sa kadahilan ng nawawala na ang nanonood sa mainstream cinema sa mga sinihan. Sa kadahilan ng napakamahal ng sine. Okay? Hindi na ito kasing sigla ng ating pelikula 10 years ago. Ngayon, naghahanap na ng bagong anyo ng pagsasabi sa manonood na pwede kung paano sila manonood. Naghahanap ng bagong anyo upang mailapit siya sa masang manonood. Sa ngayon, habang hinahanap yon, may unti-unting mga pelikula na nagba-box office. Pero pag kinumpara mo sa pinakamaraming pelikula, marami pa rin pelikula ang hindi pinanood kaysa sa pinanood. Nagiging interesado lang ang manonood pagdating ng film fest dahil may pera sila. Yung market ng Philippine movies, hindi na siya yung dati. Yung dati kasi, dahil ito ang sinasabi nating madaling puntahan, mababang pera ang kailangan mo para mamanood. Ito ang major form of entertainment ng tao ng panahon mga nagdaan. Ngayon po, hindi na. Ang mga ordinaryong tao na sinasabi nating ang trabaho ay minimum wage lang, na driver, hindi na sila manonood ng 400 pesos o 350 pesos o 500 pesos na sine. Bibili na lang sila ng bigas. Bibili na lang sila ng ulam para may makain sila. Sila yung dati nating mga audience. Ngayon, hindi na. Ang audience natin ngayon, yung tinatawag natin petty burgess, yung maaaring mag-spare ng 500, 350. Kasi ngayon, ang lahat ng sinihan ay nasa mall. Pag pumunta ka sa mall, bata, Diyos ko, kahit 1,000 kulang. Pagkasama mo, asawa mo, kasama mo, sweetheart mo, kasama mo, mga anak mo. Kakain pa kayo, mamamasahe pa kayo. Kailangan mo ng malaking pera para makanood ng sine. Kaya humina ang ating sinihan sa ordinaryong petsa ng pagpapalabas. Pero, nagkaroon ng ibang anyo ng tinatawag nating pagmamarket, di ba? Meron mga tinatawag na streaming na nariyan na pwede mong puntahan at ibenta ang iyong gawa. Meron tinatawag nga yung mga black screening na binibenta na isang buong araw. Nag-iiba-iba na ang pamantayan ng tinatawag nating hindi nakikinig si Jerry Ulea. Ang pamantayan ng iba't ibang klase ng pagmamarket.
Okay? Nag-iiba-iba na. Yun lang. Thank you po, Direk Joel. Direk JB kayo. Sa haba ng sinabi ni Direk Joel, I agree naman sa sinabi ni Direk Joel. Then, Copy-paste na lang. seriously, struggling siya. Pero ako kasi naniniwala rin ako na sa mga ganitong pagkakataon na nag-struggle, yan yung time na makapag-create ka ng opportunities. And then siguro ito yung time na siguro hanapin natin kung ano yung mga opportunities na pwede sa mga pelikula natin, kung saan natin siya pwedeng ipalabas, kung saan natin siya pwedeng ma-share sa mga tao. So ayun, siguro yun yung pinaka-estado para sa akin. Thank you po. Direk Kevin kayo po. Eric Ramos, di ba? Actually, magsa-second emotion na lang din Yung writer. sana ako kay Direk Joe. The writer, yes. So sinabi niya, Pero Direk Kevin, medyo nag-i-improve na naman po ngayon, di po ba? Alam po natin lahat yan. So, well, actually because I think of the rise of the indie and regional filmmakers because of them, as in like ang dami-daming kwento na lumalabas na rin ngayon. However, again, tulad din sinabi ni Direk Joel, the challenge really is how you're gonna screen your films. You know, so dapat we should be able to look for other venues for that. One thing I would like to cite, being an Ilonggo, in Iloilo, Direk Albert knows this, we have the longest running film festival in the entire country, and that's the Bantayan Film Festival in Guimbal. And the screening actually is attended by like about 5,000, 6,000 people in the audience, all in one night. So may mga ganun, and they screen in the plaza. Sa UP, Visayas naman, we have our Cinematheque. So alam mo yung ganun, kasi if we screen in cinemas, ang mahal, yung rental alone. And then you cannot make your students anymore go to the cinema. Sabi nila sa'yo na, paano naman yung allowance namin? Tapos kakain pa kami, magmemerienda pa kami. And I remember as a student before, yung allowance namin kasya allows us to watch movies. Dati. Ngayon, hindi na talaga kakasya. Manunod ka pa ng pelikula, magugutom ka pa. Ganun yun. So I think that's the state now. But yes, as I said, because of indie and regional as well filmmakers, then there goes. I mean, like there are a lot of stories that we can explore, and at the same time venues too for screening our films. Kasi the film should not just be limited to cinemas. Ayun, thank you po. Last na lang po, Direk Kevin, since kayo po ang may hawak ng microphone. And yung pelikula niyo po ay tungkol sa isang New York chef, tungkol sa pagkain at tungkol sa fiesta. Ang title po pala, ang pag-pronounce po pala ay Cande. Cande. Ano po ang ibig sabihin ng Cande? It's short for Nuestra Señora de la Candelaria. Candelaria. Well, actually, it's not really an ultra or a religious film. It's a story about two boys yung friendship nila built around the town fiesta, and then the belief of the adults about the Nuestra Señora de la Candelaria. Hence, because ang haba ng pangalan, sabi ng isang bata, pwede ba natin paisian to? Ba't Nuestra Señora de la Candelaria? So sila yung nag-shorten ito. Tawagin na lang natin siyang Kande. And then I discovered sa isang kaibigan ko na filmmaker din, si Arjan Maribeta from Bicol. They have also devotion to the same saint, and they call her actually Nanay Kande. Yung sa So yun po ang pag-pronounce talaga. Kande. Hence na may accent siya sa letter E. Thank you po sa inyong lahat and congratulations. Salamat. Maraming salamat. Hi. Isa lang po yung tanong ko para kay Eric Ramos. Gusto ko lang pong sundan yung line of questioning ni Romel, pero from your perspective as a writer, kasi lagi pong madalas naman na po naming tinatanong ang mga director what they think, or even mga artista what they think are the reasons na bumaba ang patronage. Pero kung tatanungin mo yung mga manonood, they'd always say na, kasi if they give us good material, we'd spend for them. And I think malaking bagay doon nakasalalay sa nagsusulat, yung sa storya mismo. In line with that, ano pong tingin nyo doon sa advocacy ng Sinag Maynila na sinilokal, sinilokal pang international? Ganun po ba dapat ang thinking na ngayon ng mga writers na it's no longer the Filipino audience that we cater to, but internationally? Is that really the way to go? To attract
ang ano no, para sa akin parang ang weird, to attract local audiences, you have to think globally. Ganun pa ba? Parang ganun nga. Pero actually, isang ano dyan, yung malaking influensya ng streaming, no? Yung pagbabago ng taste ng audience, no? Well, yung economics, sinabi na ni Direk na yung masa hindi na nakakanood ng sine, hindi na nakakapasok ng cinema dahil hindi nila afford. Pero yung middle class, buhay na buhay sa Netflix yan, dyan na lang nanonood mostly. So, at ang pamantayan ng Filipino middle class ngayon, ay yung standard nila ay Korean cinema. Whether we like it or not, yan talaga yun. So, maski yung mga napapanood ngayon sa TV, kukumpara nila yan sa mga Korean novelas na napapanood nila sa Korean films. And if we learned any lesson from Korean cinema, it's yung mga storya lang talaga nila na pinanganak sa kultura nila, sa lipunan nila, pero ginagawa nila ng paraan na universal yung pag-deliver ng mensahe. So, yun siguro yung challenge sa mga creatives ng Philippine cinema na gawin yung siguro ma-replicate yung success ng Korean filmmakers. Pero iba kasi sila eh. Ang heavy ng subsidy sa kanila ng gobyerno nila eh. Alam niyo naman siguro na actually ang pinakamalaking kaaway ng movie industry ay gobyerno in the form of censorship and taxation. Matagal ng problema yan. Hindi nawawala. Hanggang ngayon yan pa rin. So, isang ano talaga is maging aktibo sana yung pamahalaan na suportahan yung industriya. Pero matagal na proseso yun eh. So, ang hamon na lang talaga sa filmmakers is to continue the struggle. Magpatuloy na lumika at nandiyan naman ng totoo, nasa crisis pa rin ang industriya, but sabi nga ng mga Chinese, every crisis is an opportunity. So, yan, meron naman marami pang bagong sabi ni Direk Topel, yung verticals, yung mga pinapanood yung short sa cellphone, nag-explode dyan ngayon. Maraming opportunity dyan para magsulat ng Although right now, ang naririnig ko, style soap opera ang preferred na So, pero nevertheless, maraming opportunity. So, tuloy lang ang laban. Huling tanong ko po sa ating mga director, kung ganun po pala na wala naman palang pera ang yung class na inaasahan natin, yung class na nanonood dati ng pelikula, hindi na nila afford, no? Yung pagdating na ng 500, hindi na kaya. Bakit po hindi na lang gumawa ng pelikula to cater doon sa mga may pambayad? Hindi po ba ganun kasimple ang solusyon? To give them stories or films na para sa kanila. Total silang may pambayad. Salamat po. Maybe Direk Joel can answer. Ang pelikulang Pilipino ay para sa lahat ng uri ng Pilipino. Hindi lamang dapat tumatangkilik sa isang sektor ng populasyon. Dapat ito'y sumasalamin sa pangangailangan at buhay ng buong Pilipino. So, hindi naman porket sila ang nakaka-afford lang, doon story lang nila ang gagawin natin. Lilimitahin mo ang storytelling ng mga manunulat at ng mga direktor. Ako, bumubuo ko ng pelikula para sa lahat ng Pilipino, hindi lamang doon sa pwedeng maka-afford ng pera para pambayad sa takilya. Lahat ng direktor ganoon. Wala namang direktor na iniisip, ay gagawa lamang ako ng pelikula para sa ganitong uri ng tao. Hindi eh. Dahil ang istorya niya ay ini-encompass ang buong populasyon ng Pilipinas. Kaya nare-reflect ang katotohanan ng iba't ibang sektor. Sapagkat ako ay hindi naman ako mayaman, so ang istorya ko ay tungkol doon sa makasama kapareho ko. Kasi yun ang alam ko. Kasi hindi ko man alam ang
buhay ng isang Ayala. Hindi ko maalam ang buhay ng isang mayamang-mayamang tao na 1% ng ating populasyon. So ang aking storya ay tungkol sa mga kakilala ko, kapitbahay ko, kabunggo ang balikat ko. Yun ang mga storyang sasabihin ko kung ano yung nalalaman ko. Tama po. Are you okay, Jojo? Sige, si Archie muna before Bobby. Yung ano pa po, yung iba pong direct. I'm sorry. Sorry Opo, po. pasensya na po. Direct GB. Akala ko si Direct Joel. Direct GB. Siguro to add lang to sa sinabi ni Direk Joel, no? Universal kasi ang yung pelikula. Saka ang buhay ng isang pelikula, panghabang buhay. So yung mga mahihirap, kunyari yan hindi afford ngayon. In 10 years, sila naman yung manonood yan. Buhay pa rin yung pelikula na ginawa natin. Sila naman yung manonood doon. Maaaring sa ibang paraan nila babayaran o sa ibang paraan nila mapapanood. So, kumbaga, mahirap nating ilimit lang na, ito lang yung focus natin. Ito lang yung, hanggang dito lang tayo. Siguro, tina-target lang natin yung pagdating sa pagpapalabas na, ito yung mga makaka-afford. Napapag-usapan lang. Pero, yung ilimit natin yung audience natin, baka lalo tayong mamatay ang pelikulang Pilipino kasi mawawala na saysay yung paggawa natin ng mga storya at pagkwento natin. I think it's very challenging to discuss this. Like, for example, we're talking about the economics of the industry as well. So kung gagawa ng pelikula, why are you doing this? Are you doing this to earn money? Are you doing this to make yourself rich? Are you doing this because you love to do this? And then, as sabi nila, if you do something out of your passion, then profit will come after. I don't necessarily believe in that as well. I don't know which goes. Pero ito lang yung masasabi ko. I once attended a lecture by Peter Chan sa Busan, and he said, when we think, yung concern natin is how can we make a story universal? And he said na the way to do that is make a story that is very personal, because the very personal actually becomes very universal too. Kasi yung pain mo, may pain din yung tao na yan. Yung sadness mo, may sadness din yung tao na yan. So you don't have to worry about your audiences. Write the story that you want to write and serve the story first and write it from the bottom of your heart, and the rest will follow. So yun. Salamat po. Mr. Lee? Para sa akin talaga, sa akin quality talaga. Kasi recently napanood ko yung Sunshine, and actually third week na yata, and marami pa rin nanonood. So, if it's really worth 350, I think papasok pa rin yung mga tao. Magandang hapon po. Malaki ang pagbabago ng teknolohiya natin ngayon. Nasa tinatawag na tayong artificial intelligence. Bilang filmmakers, tanong ko sa inyo, do you think that you have the need to update your skills para makakapay sa makabagong panahon? Sino ba tinatanong mo? Kayo pong apat na filmmakers. I'll answer it first. Being coming from the academe, I'm a teacher sa UP Science, and then when this came about, artificial intelligence, of course, it became naturally controversial, very intriguing, and so on, and parang it became a threat to the academe, right? Yes. But then come to think of it, you can actually only use it effectively if you know how to prompt it. That's the catchword using artificial intelligence, how to prompt it. It's just like talking to a friend, may problema ka, and you're asking help from your friend. But if you do not know how to explain to your friend about your problem, your friend will not be able to help you well as well. Kung hindi mo alam kung paano ikwento yung problema mo sa kaibigan mo, wala siya ibabalik sa'yo. So it's as simple as that. So yes, artificial intelligence, while it's there, why fight it? I mean, as long as you know how to prompt it, di gamitin mo na. Di ba? Yeah. Yun. Okay. Direct JD? Sa akin, siguro anything na magbabago, dapat i-welcome lang natin yan. And then use it do sa way na mapapakinabangan mo. Dapat open tayo kasi sa changes Kasi kapag hindi tayo naging open sa mga pagbabago,
malilimitahan tayo. So, yung mga AI na yan, dumating yan, nandyan yan, it's parang it's a welcome na improvement na pwede natin gamitin. It's a welcome na change para sa mga platforms na ginagawa natin. So, kailangan lang alam natin gamitin. So, challenge sa mga, kumbaga sa mga kamukha namin, inabutan na kami na naggagawa lang ng pelikula tapos dumating yan. Challenge naman sa amin na pag-aralan yan. So, dyan naman papasok yung continuous na na pag-aaral namin. So, ganun lang naman yan in any technology, kahit ka sa personal na buhay, kailangan open ka sa change. Direct Joel. Hindi lahat ng bago ay kapaki-kapakinabang. Tandaan natin yan. Kapag may isang bago, dapat marunong kontrolin ng manlilikha kung paano niya makokontrol yon upang mag-serve sa interest niya o sa interest na ipinaglalaban niya. Ang katakot ko, baka dumating ang panahon na wala ng aktor, wala ng direktor, wala ng lahat, puro AI na lang. Kasi ngayon, yung mukha ko nagsasalita, nag-endorso, hindi ko naman in-endorse. Dinimanda ko pa. Kaloka. Dumadating sa panahong ganun. Kaya kailangan kung may bagong dumating na bagay, kailangan alam natin gawin at kailangan gamitin natin sa paraang tayo ang kokontrol at nagsisilbi sa interest ng nakakararami at sa interest mo. Kasi maaaring gamitin upang tanggalin na lahat ang mga direktor, ang mga artista. Kasi napaaarte nila kahit sino now. Natidirect na nila kung paano gagawin now. Baka dumating ang panahon pag hindi natin nakontrol ito at napag-aralang mabuti, ay, wala nang lahat yan. Isang tao na lang ang gagawa ng AI, ng istorya, ng ganito, ng mga artista, nagsasalita na kung sino-sino. Kaya dapat pag-aralan at kontrolin natin upang magsilbi sa interest natin at sa gusto natin gawin. Kapag ikaw ay direktor ng pelikula sa ngayon, dapat alam mo kung paano magamitin ang AI sa isang paraan na hindi ikaw ang kakainin ng AI. Kaya hindi lahat ng bago ay kapaki-kapakinabang. Dapat pag-aralan kung paano gagamitin para sa ating personal na interest. Direct Topel. Para sa akin, lalo na sa genre ko, na-accept ko na yung defeat when it comes to technology. Kaya what I do is work around the story and not use CG or special effects. Kasi hindi naman talaga natin natatalo ng mga weta or ibang digital domain. Sobrang dami nila at saka ang dami nilang production houses na gumagawa. Dito isang tao lang gumagawa. So it's really impossible. So yun tama yung sinabi ni Direk, research about it, study about it. Pero yun nga, sana maraming gumagawa.